Mga mahal po naming mga taga-subaybay, kumusta na po kayo? Nawa po ay namamalagi kayo sa maayos na kalagayan, maging ang inyo pong buong sambahayan. Sa pagtalakay po ngayon ay makakasama ko po ang kapatid na June Francisco. Magandang araw po, kapatid na June. Maraming salamat kapatid na Jello at sa inyo pong lahat mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo at ganoon din po bumabati kami sa mga kapatid yan po sa Daet, Camarines Norte at maging sa mga kapatid diyan po sa lokal ng New Era sa lalawigan ng Pampanga, kapatid na Jello. Maligayang panonood po sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat po ng inyong mga panauhin, mga inanyayahan na sumusubaybay sa programang ito. Gayon din po ay binabati po namin ang mga kapatid diyan po sa lokal ng Capitol, sa distrito po ng Quezon City. Happy viewing po sa inyong lahat mga kapatid, maging sa inyo pong mga panauhin. Mga kaibigan, dahil po sa aming malaking paghahangad na maibahagi po sa inyo ang mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan, naghanda po kaming muli ng paksa na inaasahan naming magiging kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Ang paksang ito ay may malaking kinalaman, hindi lamang po sa kapakanan ng ating pang-araw-araw na buhay, kundi higit sa lahat ay sa magiging kapalaran ng ating kaluluwa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ito po mga kaibigan ay ang ukol sa kaligtasan, ang tagapagligtas at ang paraan ng pagliligtas na itinuturo ng Biblia. Kapatid na June, sa ano po ba dapat maligtas ang tao? Sa puot ng ating Panginoong Diyos na iyon nga ay sa pagdating ng araw ng paghuhukom, kapatid na Jello at mga kaibigan, ganito po ang mababasa natin na nakasulat dito sa Roma, sa 5:9 babasahin ko po sa inyo. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, ang kaligtasang tinutukoy dito po sa binasa nating talata ay ang kaligtasan sa puot ng ating Panginoong Diyos sa araw po ng paghuhukom na iyon po ay dahil sa kasalanang nagawa ng tao. Kapatid na June, alin po ba yung tinutukoy na puot ng ating Panginoon Diyos at gaano po kabigat na kapahamakan ng mangyayari sa araw na yon? Mababasa pa rin natin, kapatid na Jello at mga kaibigan, ang nakatala dito po sa Zephanias sa 1:14 at 18, ganito po ang ating mababasa. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, ng puot ng Panginoong Diyos na doon ay dapat maligtas ang tao. Ito po ang kakilakilabot na wakas ng mundong ito na yun din ang dakilang kaarawan ng Panginoon. Tinatawag din po sa ibang talata ng Biblia, araw ng paghukom. At kung gaano po kabigat ang mangyayari sa araw na yon, ang sabi po sa talata na ating binasa, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang dahilan po, masusupok o masusunog ang buong lupain, ito pong buong daigdig, Opo. at ang lahat ng mga naninirahan o nagsisitahan dito. Baka po sabihin ng iba, kapatid na June, na hindi ko na kailangang ipag-alala yan sapagkat tiyak namang maliligtas ako sa araw na yon dahil marami akong kayamanan. Yun ay isang maling kaisipan, kapatid na Jello at mga kaibigan. Hindi po maililigtas ng kayamanan ang tao sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang sabi nga sa talata po na binasa natin, pagka binalikan po natin ang nasa talatang 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Hindi natin matututulan ang sinasabing yan ng Biblia. Opo, kapatid na June. Sa makatwid ay wala pong magagawa ang kapangyarihan at kayamanan ng tao, gaano man kalawak at gaano man kalaki ito, upang siya ay maligtas sa araw ng paghuhukom.
Kapatid na Jun, baka naman po ang karunungan at kabaitan ay may magagawa para ang tao po ay maligtas sa araw ng paghuhukom. Kapatid na Jello, yung karunungan at ang kabaitan ay mahalagang taglayin ng tao, maging katangian ng isang tao. Pero Opo. kung iyan ang pagbabatayan para sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom, merong binabanggit ang Biblia ukol yan. Opo. Sa unang Korinto sa 1:19, ganito ang ating mababasa. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Yan po ang pasya ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Pagka ang pinagbatayan ng tao ay yung tinaglay niyang karunungan at yung kanyang kabaitan, ang sabi sa talata ng Biblia, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Nangangahulugan po ba ito, mga kaibigan, na kalaban ang ating Panginoong Diyos ng karunungan, ng kabaitan, maging ng kapangyarihan at kayamanang taglay ng tao? Hindi po. Lamang, ano po ang nais na patunayan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pahayag na ito? Hindi rin po makapagliligtas sa tao. Hindi po iyan ang kaparaanan para sa kanyang ikaliligtas sa magaganap na kapahamakan sa araw ng paghuhukom. Kaya kung totoo man po na sa buhay na ito ay pinakikinabangan ng tao ang kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kabaitan, gayon man, ang lahat ng ito ay wala pong magagawa para iligtas ang tao sa araw ng paghuhukom. Bakit po kaya gayon, kapatid na Jun? Ano po ba ang hinihingi ng ating Panginoon Diyos na kabayaran sa kasalanan na nagawa ng mga tao? Babasahin ko lamang dito po sa Roma 6:23. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sana po napansin ninyo, mga kaibigan, ang pagiging makatarungan o makatwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi ang hinihingi niyang kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao sa Kanya ay ang karunungan, kayamanan, kapangyarihan at kabaitan. Ang dahilan sapagkat hindi naman lahat ng tao ay marunong. Hindi naman lahat ng tao ay mayaman at makapangyarihan. Ano po ang hinihingi niyang kabayaran? Kamatayan, sapagkat lahat naman ng uri ng tao ay may buhay na taglay. Kapatid na Jun, baka po sabihin naman o isipin ng iba yung ganito na hindi naman pala daw natin dapat problemahin yung pagbabayad ng kasalanan sapagkat lahat naman pala ng tao ay nakatakda na mamatay. Aling kamatayan po ba yung tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan? Yan po ba yung kamatayan na pagkalagot ng hininga? Hindi iyon, kapatid na Jello, mga kaibigan, sapagkat meron pong pahayag ang banal na kasulatan ukol diyan. Babasahin ko po sa Apokalipsis sa 20:14 at 10, ganito ang nakatala. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Mga kaibigan, sana po ay napansin ninyo. Pagkatapos po ng unang kamatayan, yun ang pagkalagot ng hininga ng tao, kapatid na Jello, Opo. meron pong ikalawang kamatayan na binabanggit ang Biblia, mga kaibigan, na ito po ay sa araw ng paghukom. Ano po ang malaking pagkakaiba ng ikalawang kamatayan sa unang kamatayan? Sa unang kamatayan, ang tao po ay wala ng malay at wala ng pakiramdam. Samantala, sa ikalawang kamatayan, ang tao po ay buhay. At mararamdaman niya ang hirap. Yun po ay araw at gabi, magpakailanman sa dagat-dagatang apoy. Kaya ito po ay binabanggit ng Biblia, walang hanggang kaparusahan. Kapatid na Jun, ilang tao po kaya ang nakatakdang ibulid ng ating Panginoon Diyos sa dagat-dagatang apoy sa araw po ng paghuhukom? Lahat ng tao, kapatid na Jello at mga kaibigan, sapagkat ayon po sa talatang babasahin namin sa inyo, pakinggan po ninyong mabuti sa Roma 3:23 at 19 ay ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan,
Yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, lahat ng tao po ay nagkasala. Kaya lahat po ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat lahat ay nagkasala maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tinatanggap po natin na tayong lahat ay nagkasala, tanggapin din po natin ang katotohanan na tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po na ating tuklasin ngayon. Paano po tayo maliligtas sa parusa ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Sino po ang ipinakikilala ng Biblia na tagapagligtas? Mga kaibigan, yan po ang ating aalamin sa patuloy na pagtuturo ng Biblia sa pagbabalik po ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Muli po ay ipagpatuloy po nawa ninyo ang pakikinig sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuturo po ng Biblia. Kanina po ay itinuro sa atin ng Biblia na ang tao ay tinakdaan ng Panginoon Diyos na maparusahan sa araw ng paghuhukom dahil po sa kasalanan. At ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya dahil po sa ang lahat ng tao, maliban sa Panginoong Hesukristo ay nagkasala, lahat po ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga po napakahalaga na ating tuklasin ngayon, kapatid na Jun, paano po kaya maliligtas ang tao sa araw ng paghuhukom? Sino po ang ipinakikilala ng Biblia na tagapagligtas? Ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas sa tao sa araw ng paghuhukom ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ay nakasulat po, mga kaibigan, dito po sa Gawa sa 13:23, ganito ang pahayag sa atin. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Ayon po sa binasa natin, ang Panginoong Diyos po ay nagkaloob ng isang tagapagligtas. At ang ipinagkaloob ay ang Panginoong Hesukristo. At sana po, tandaan natin na iisa lamang ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Kapatid na Jun, ano po ang katunayan na ang Panginoong Hesukristo lamang po ang tanging tagapagligtas na ipinagkaloob ng Diyos para po sa tao? Merong binabanggit sa atin ng Biblia, mga kaibigan, dito sa Gawa 4:12, ganito ang sinasabi sa atin. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo ang ibinigay ng Panginoong Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Maliban sa kanyang pangalan, wala na pong ibang kaparaanan. Uulitin po namin, wala na pong ibang kaparaanan para ang tao po ay maligtas sa araw ng paghukom. Kaya nga, ang sabi kanina sa binasa natin ay nagkaloob ang Diyos ng isang tagapagligtas. Marahil ay sabihin po ng iba, kapatid na Jun, na kaya nga tama kami. Sapagkat kinikilala namin ng Panginoong Hesukristo at tinanggap namin siya bilang aming personal savior o pansariling tagapagligtas. Mga kaibigan, nangangahulugan po ba na dahil nagpahayag ang tao ng pagkilala, pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maliligtas na siya? Kung may makasasagot po sa mahalagang katanungang yan, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya lamang po ang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos na tagapagligtas. Kaya itanong po natin sa Panginoong Hesukristo mismo, kapatid na Jun, ano po ang dapat gawin ng tao para siya po ay maligtas sa araw ng paghuhukom? Ang babasahin ko, kapatid na Jello at mga kaibigan, ay pahayag mismo at paanyaya na rin ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Mababasa po natin dito sa Juan 7 at 9. Subaybayan po ninyo, mga kaibigan, kung ano ang panawagan ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa.
ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Binasa po natin mga kaibigan, pahayag ng ating tagapagligtas, ng nag-iisang tagapagligtas. Yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi niya? Paanyaya niya sa lahat ng mga taong nais na maligtas. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Tinitiyak po ng ating tagapagligtas na ang maliligtas ay ang mga pumayag na pumaloob o pumasok sa kanyang kawan. Ang turo po ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang pintuan. Kaya ang paanyaya niya, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya bilang pintuan, yun po ang maliligtas. Mga kaibigan, sana po ay pakinabangan natin itong paanyayang ito ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Kapatid na Jun, alin po yung tinutukoy na kawan na doon po nakapaloob ang mga tao na pumasok sa Panginoong Hesukristo? Biblia pa rin ang babasahin natin, kapatid na Jello. Dito po sa Gawa 20:28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po kung saan ay doon nakapaloob ang mga taong pumasok sa Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Kristo. Bakit po inuutusan pa ng Panginoong Hesukristo na pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo ang tao para maligtas? Sapagkat ang Iglesia ni Kristo po ang siyang binili, katumbas nung binili, binayaran, tinubos ng kanyang dugo. Kapatid na Jun, bakit po kaya kailangan pa ang katubusan sa ikaliligtas ng tao? Sapagkat ayon nga sa ating binasa kanina, mga kaibigan, ang natubos po ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang napatawad sa kasalanan. Mga kaibigan, huwag nating kalimutan na dahil po sa kasalanan, kaya hinatulan ang tao ng una at ng ikalawang kamatayan. Kaya malibang ang tao ay matubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi siya maliligtas. At upang ang tao po ay matubos, kailangan niya ang iglesia. Subalit, hindi po kahit aling iglesia, kundi ang iglesia ni Kristo na ipinakikilala ng Biblia, ang iglesia ni Kristo na pinatutunayan din ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Jun, sino po ang nagpanukala ng kaparaanang ito na ang tao, para po maligtas sa araw ng paghuhukom, ay kailangan niya na umanib sa Iglesia ni Kristo? Ang nagpanukala niyan, kapatid na Jello at mga kaibigan, panukala, kaparaanan, ay ang ating Panginoong Diyos mismo. At yan po ay mababasa natin na nakasulat po dito sa Efeso sa 3:20 hanggang sa 21. Ganito ang ating mababasa. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kaibigan, pinatutunayan po sa atin ng Biblia na ang nagpanukala ng kaparaanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan ng tao, wala pong iba kundi ang Panginoong Diyos mismo. Ano po ang panukala ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng tao? Ang sabi, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya mga kaibigan, ang panukala ito ng ating Panginoong Diyos sa kaligtasan ay para po sa iglesia. Ito po ang iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang aming pagsisikap sa pangungunan ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na maibahagi
at maipaunawa po sa inyo ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang tanging kaparaanan para tayo ay iligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, sana po ay samantalahin ninyo ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos, na habang tayo ay buhay pa, ay magkasama-sama po tayo sa Iglesia ni Cristo upang sama-sama tayong makaasa ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom.